Pwede ba uminom, pumunta sa club at magsugal ang mga guro? Pwede, pero may malinaw na limitasyon. Under Republic Act 7836 or the Philippine Teachers Professionalization Act of 1994, ang pagtuturo ay isang licensed profession. Ibig sabihin, may higher standard of conduct na inaasahan inside and outside the classroom. Una, sa pag-inom ng alak at pagsusugal, walang batas na direktang nagsasabi na bawal uminom ang isang guro. Pero, under Article 3, Section 3 of the Code of Ethics for Professional Teachers, or that's the Resolution number 435, Series of 1997, every teacher shall merit reasonable social recognition for which purpose he shall behave with honor and dignity at all times, and refrain from such activities as gambling, smoking, drunkenness, and other excesses, much less illicit relations. So kung ang pag-iinom ay nauuwi sa public intoxication, gulo, iskandalo, pwede itong gawing grounds for administrative actions. Dagdag pa rito, under Civil Service Commission rules, habitual or excessive gambling can be considered disgraceful conduct, especially if naaapektuhan na ang trabaho, finances o public trust. Ikalawa, pagpunta sa clubs or sa bars. Wala ring batas na direktang nagbabawal sa isang guro na pumunta sa isang club. Pero, under Article 11, Section 1 and Article 3, Section 3 of the same code, a teacher shall live with dignity in all places at all times. Bottom line, hindi lugar ang problema, kundi ang asal at ang ginawa mo sa mismong lugar. So klaruhin natin, kapag ang pag-iinom, pagkaklabing o pagsusugal ay nakakasira sa imahe ng guro, nagdudulot ng public scandal, sumisira sa tiwala ng estudyante at komunidad, dyan tayo nagkakaproblema. Pwede itong mauwi sa likramo, suspension o pagkawala mismo ng PRC license. Bilang guro, hindi nawawala ang ating karapatan bilang pribadong individual. Ngunit, pinapahintulutan man sa mata ng batas, sa mata ng publiko at ng etika, doon tayo hinahatulan.